ito hong mensahe ng pag-asa sa gitna ho ng hamon sa ekonomiya at banta ng gera sa gitnang silangan, bitbit ho ng mga deboto ngayong Semana Santa. Samahan niyo ako sa aking inihandang special report. Kasabay ng pagunita ng mahal na araw ngayong taon, muling bumubuhos ang libu-libong mananampalatayang Katoliko sa mga makasaysayang simbahan sa bansa. Kabilang narito ang Santo Domingo Parish sa lungsod ng Quezon para sa tradisyonal na Visita Iglesia. Ngunit ngayong taon, higit na mabigat ang pasanin at panalangin ng mga deboto. Bitbit nila hindi lamang ang kanilang mga personal na intensyon, kundi ang matinding pangamba at panawagan para sa kapayapaan sa gitna ng malawakang krisis at gera sa gitnang silangan. Papaano nga ba mapapanatili ang kasagraduhan ng Bisita Iglesia upang hindi ito mauwi? Mauwi lamang sa tourism o road trip at sa gitna ng mga sigalot sa mundo, paano natin maiuugnay ang kalbaryo ni Kristo sa paghihirap ng mga inosenteng naiipit sa digmaan sa gitnang silangan? Ito po si Bombo Victor Leantino at ito ang aking special report. Ang tradisyon ng Visita Iglesia ay hindi lamang pisikal na pagbisita sa 7 simbahan, kundi isang pilgrimage o espiritual na paglalakbay ng mga mananampalataya. Para sa maraming deboto, isang tampok na destinasyon, ang Santo Domingo Parish. Ayon kay Father Johnny Luntungan, ang kasalukuyang istruktura ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa, makaraang mawasak ang orihinal na simbahan nito sa Intramuros noong ikalawang digmaang pandaigdig. And it's a testimony for hope and also the endurance of the people of God that Santo Domingo is now still standing as one of the largest church in Quezon, even in Luzon. So this is a very historic church. And it's also a beautiful one. It is a place of refuge, in the middle of the city. Mahigpit din ang paalala ng pamunuan ng simbahan sa mga pamilyang magsasagawa ng Visita Iglesia. Bagamat pagkakataon ito para magkasama-sama, mahalagang mapanatili ang kabanalan ng aktibidad. Sa pagninilay-nilay, ipinaliwanag ni Father Luntungan na ang pagbisita sa mga simbahan ay refleksyon ng pabago-bagong agos ng ating buhay. You are somehow meditating on how life is also like that, no? Life is never constant. There's always a change, as if you are traveling, from one place to another, from one state to another, from rich to become poor, from being healthy and suddenly you are sick, and then you're healthy again, from being graduated, and then it's so difficult to find job, and you find job, and then you quit, and then you find another one. So these are somehow the Visita Iglesia, that in all life journey, God is with us. No? Isa sa mga nakasabay natin sa pagbisita ay ang 54 na taong gulang na si Joel Refe. Panglima na sa kanyang Visita Iglesia ang Santo Domingo Parish. Ayon sa kanya, ang tradisyong ito ay isang simpleng sakripisyo upang alalahanin ang hirap ng Diyos. Kalakip din ng kanyang pagbisita ang panalangin para sa pagkakaisa at pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Sana magkaisa na, yung pagkakawatak-watak maayos na, sana wala nang politika. So para sa bansa na lang sana ang isipin natin at hindi yung pansariling interest na para ang isang tao ay nasa posisyon, or sana ay may isang katuparan natin na ang bawat Pilipino ay para sa Pilipinas at sana umasenso na ang Pilipinas para sa ganon maging masaya naman ang mga Pilipino na pwedeng ipagmalaki natin sa buong mundo. Bukod sa mga lokal na issue, umalingaw-ngaw din ang panalangin para sa kapayapaan sa iba't ibang panig ng mundo. Partikular na ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Reynaldo Liesa, 72 taong gulang, pangunahin sa kanyang idinadalangin ang kaligtasan ng mga OFW at ang paghupa ng gera na direktang nakakaapekto sa presyo ng fuel sa bansa. Panalangin namin, mahinto na yung gera sa Middle East kasi wala lang ating pagtaas ng fuel
Panalangin ko sa mga ating OFW, mag-ingat na lang sila o kaya umuwi na lang sila dito sa Pilipinas para hindi sila madami. Kinikilala ng simbahan ang bigat ng mga usaping ito. Binigyang diin ni Father Luntungan na katulad ni Jesucristo na walang kasalanan ngunit dumanas ng matinding pagdurusa, marami ring inosenteng individual ang naiipit sa mga digmaan at kalamidad sa kasalukuyan. Well, our hearts is always, no, as a church, goes to all the innocents of this war. And that's why we always pray for peace in the Middle East, no? That nobody will lose their life in this war. Of course, that is too idealistic. People died eventually. But that's it, no? The reality of life. That sometimes as an innocent, even living righteous life doesn't necessarily mean that we will never experience this kind of thing, no? War, calamities, sufferings in life, betrayals. Just as Jesus himself, no? Jesus is the most innocent of all, no? He is the innocent. He has no sin. And yet, in this Good Friday, we are reminded that even living a holy life, being innocent, being loved by God Himself, that not spare Him from death. Sa kabila ng mga pasanin, personal na problema at pandaigdigang krisis, bitbit ng Semana Santa ang mensahe ng katatagan at pag-asa. Ipinaalala ni Father Luntungan ang halimbawa ng mahal na Birheng Maria na sa kabila ng pagsaksi sa pagkamatay ng kanyang sariling anak, ay hindi nawalan ng pananampalataya. Ito rin aniyang panawagan sa bawat isa, ang hanapan ng kahulugan, ang bawat paghihirap, at umasa sa muling pagkabuhay. Ang Visita Iglesia ay hindi lamang pisikal na tradisyon, kundi malalim na paalala na sa dulo ng bawat kalbaryo at sakripisyo, mayroong pag-asa at kaligtasan para sa ating bansa at para sa bawat Pilipino. Sa huli, ang hamon ng simbahang Katolika sa bawat Pilipino ay huwag kalimutan ang tunay na diwa ng mahal na araw, isang makabuluhang sakripisyo na naglalayong magdala ng kapayapaan at pagbabago hindi lamang sa sarili, kundi sa buong mundo. Ito po si Bombo Victoriantino at ito ang aking special report. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.